Mag-isang naglalakad si Lucas papunta sa bayan para bumili ng ulam. May pasok ng araw na yun si Juliet kaya mainit muli ang ulo niya dahil walang makausap at makasama. May tampo pa rin siya sa mga magulang at wala pa siyang balak na kausapin ng mga ito. Sa katunayan, si Marites dapat ang bibili ng ulam pero ibinuluntaryo na lang niya ang sarili na magpunta sa bayan para lang makalabas siyang muli. Kasalukuyan siyang naglalakad patungo sa karinderya nang may humila sa kanyang damit sa likuran. Paglingon niya, ay nakita niyang muli ang batang lalaking namamalimos sa kanila noong isang araw. "Ikaw na naman?" Inilan niya ang kanyang damit hanggang sa mabitawan iyon ng bata. Nagpakawala ng nanunuksong ngiti ang bata at tumitig ito ng nakakainsulto sa kanya. "Matapang ka ba? Tuntukan na lang tayo." Amon nito sa kanya. Natawa siya at gumanti ng mapanuksong titig. Inangasan niya ito at tinakot gamit ang kamao niya. "Ako pa ang hamunin mo? Ano bang laban mo sa akin? Baka gusto mong umiyak ulit." Banet niya rito. May dinukot sa bulsa ang bata at mabilis na ibinato sa kanyang muka. Nagulat siya at napatras. Mabilis siyang napahawak sa muka at napapikit sa sobrang sakit. May nakapa siyang dugo mula sa kanyang noon na malapit sa kilay. Paglingon niya sa bata, muli itong dumukot ng mga bato sa bulsa. Ang iba roon ay bahagyang matutulis ang mga hugis at sadyang nakakasugat. Bago pa man siya nakagawa ng aksyon, agad nang ibinato sa kanya ng bata ang mga batong iyon. Yumuko siya at ginawang panangga ang mga kamay habang umaatras. Nanggigigil ang mga kamao niya. Namula ang kanyang muka at nanlisik ang mga mata. Nilapitan niya ang bata para sugurin ngunit mabilis itong kumaripas ng takbo. Nagpakawala siya ng malutong na mura at hinabol niya ito. Nagwawala ang dibdib niya sa galit habang tumatakbo. Para siyang leon na uhaw lumapa ng biktima. Dumaan ang tumatakbong bata sa isang iskinita. Mabilis namang nakasunod doon si Lucas at nagpalingalinga sa paligid. Naisipan niyang lumiko sa kaliwang direksyon dahil hindi niya nakita ang bata sa diretsyong bahagi ng daan. Napahinto siya sa pagtakbo nang may sumalubong sa kanya na grupo ng mga lalaking malalaki ang braso at puno ng borda ang katawan. Isa-isa niyang tinitigan ng mga ito hanggang sa masilayan niyang isang pamilyar na muka. Bahagya siyang napaatras nang masilayan sa kanyang harapan si kamatayan. Nasa likuran naman ito ang batang lalaki na nakatitig sa kanya habang tumatawa. "Ito ba yung sinasabi mong nanuntok sa'yo?" Tanong ni kamatayan sa kapatid. "Opo kuya, siya nga po yan." Napako ang mga paa ni Lucas sa kinatatayuan. Napalitan ng takot ang galit na kanina'y nararamdaman niya. Lalong kumabog ng malakas ang dibdib niya habang hinihingal siya sa pagod. "Bago ka lang ba rito?" Tanong ni kamatayan at bahagyang lumapit sa kanya. "Oo, bakit?" Mahinahong sagot niya. Pilit niyang nilalakasan ang loob. "Ano bang problema mo sa kapatid ko? At bakit sinuntok mo raw?" Siya naman kasi ang nauna. Pinalo niya yung kasama ko dahil lang hindi siya nabigyan ng limos. Pagsabihan mo yung kapatid mo at turuan mo ng tamang asal. Mali kasi ang ginagawa niya. Tumawa si kamatayan at muling lumapit sa lalaki. Sa pagkakataong iyon, magkadikit na ang dibdib nilang dalawa. "Brad, mukhang hindi mo pa yata kami kilala. Teritoryo namin tong buong lugar na to.
Gagawin namin kung ano ang gusto namin at hindi kami pwedeng turuan ng kahit na sino. Bahagyang idinikit ni Kamatayan ang mukha niya sa lalaki at nagpakawala ng nagbabantang titig. Biglang nawala ang takot na kanina'y nararamdaman ni Lucas. Muling naghari ang galit sa kanyang pagkatao. Ayaw na ayaw niya sa lahat ay pinagsasalitaan siya ng ganun at tinuturing na parang maliit na nilalang. Ibig mong sabihin, kahit mali ay gagawin niyo? Naningkit ang mga mata ni Lucas. Paano mo naman nasabing sa iyong lugar na to? Balita ko nga iniwan ka ng mga kamag-anak ko dahil walang may gusto na sayo. Nagpakawala siya ng mapanuksong tawa. Nagbago ang timpla ng mukha ni Kamatayan sa narinig. Hindi siya makapaniwalang may alam ang lalaki tungkol sa buhay niya. Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Wala kang alam sa mga nangyayari dito. Hindi mo pa yata nakikita yung mga taong binibigti namin patiwarik eh. Gusto mo bang humaba pa ang buhay mo? O gusto mong hindi na masikatan ng araw? Nanggigigil ang mga labi ni Kamatayan. Nakatapat ang bibig nito sa tenga ng lalaki. Itinapat din ni Lucas ang bibig niya sa tenga ni Kamatayan. Mahaba pa talaga ang buhay ko dahil wala akong bisyo. Hindi ako naninigarilyo. Hindi ako umiinom. Hindi ako nagdodroga. At higit sa lahat, hindi ako nakikipagtalik kung kani-kaninong mga babae. Kaya naman hahaba pa talaga ang buhay ko. Ikaw rin. Subukan mo ring tumigil sa bisyo mo. Baka sakaling humaba pa ang buhay mo. Nakangiting tinalikuran niya ito at walang pag-aalalang lumakad palayo. Hindi nakakibo si Kamatayan sa kinatatayuan habang pinagmamasdan ng papalayong lalaki. Matalim ang mga mata niya habang nanggigigil ang mga labi. Nilapitan ito ng mga tauhan at tumingin din sa lalaki. Ano boss, habulin na ba namin yun? Tanong ni Bernard at ipinatong ang kamay nito sa balikat ng amo. Manmanan niyo yung ugok na yun. Dalhin niyo sa akin mamayang gabi. Pero wag niyo munang papatayin. Gusto ko, ako mismo ang tatapos sa kanya. Maliwanag? Yes, boss. Sagot ni Bernard. Tumango naman ang iba pang mga tauhan niya. Nagkaisa silang lahat sa bagong misyon. Ang ligpitin si Lucas. Napasubo si Lucas sa paglalaro ng League of Legends sa internet shop. Hindi niya namalayang 8:00 na pala ng gabi. Kahit galit pa siya sa mga magulang, takot pa rin siyang mapagsabihan muli ng mga ito. Kaya naman dali-dali siyang tumayo at nagbayad ng oras sa may-ari. Habang siya'y pauwi, isang eksena ang humarang sa kanyang nilalakaran. 2 babaeng nagsasabunutan sa gitna ng daan. Halos magkasugatan na ang mga ito. Gumugulong pa sa lupa ang 2 habang nagkakalmutan. Halos mapunit na rin ang mga suot nilang damit. Hindi siya nakakibo sa kinatatayuan. Gumuwit ang pagkadismaya sa kanyang anyo habang pinagmamasdan ng mga tao na walang ibang ginawa kundi ang manood at magpustahan sa halip na awatin ng 2 babae. Ang iba pa sa mga ito ay nire-record pa sa video ang naturang away gamit ang cellphone. Ilang minuto na siyang nakatayo at naghihintay na matapos ang kaguluhan. Sa dami ng mga taong nanonood ay hindi na siya makasingit sa mga ito. Napakamot na lang siya sa ulo at nalukot ang muka sa labis na pagkadismaya. Naisipan niyang bumalik na lang sa bayan para dumaan sa isa pang shortcut na pauwi sa kanila. Sa barangay Medusa siya dinala ng mga paa. Ayaw muna sana niyang dumaan doon dahil sa nangyaring krimen.
Pero yun lang ang pwede niyang daanan para makauwi agad. Nakabibingi ang katahimikan sa buong paligid. Sira ang mga ilaw sa poste kaya naghari ang kadiliman sa buong kalsada. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, nakarinig siya ng mga yabag ng paa sa kanyang likuran. Nagdalawang isip siyang lingunin iyon at binilisan na lang niya ang paglalakad. Subalit napansin niyang bumibilis din ang mga paa sa kanyang likuran na animoy nakikisabay sa kanyang bilis. Doon na siya napilitang lumingon sa kanyang likuran. Bahagya siyang nagulat nang masilayan ng pamilyar na anyo. Isa iyon sa mga tauwang nakita niyang kasama ni kamatayan kaninang umaga. May hawak itong baril at nakatutok sa kanya. Biglang nagsalita ang tauhan. Kung ayaw mong sumabog ang mukha mo, sumama ka ngayon sa akin. Kung hindi, mapipilitan akong iputok sa ito. Hindi siya nakakilos sa kinatatayuan. Medyo malayo ang distansya nito sa kanya kaya hindi niya maagaw ang baril nito. Itinaas niya na lang ang dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko. Ano bang kailangan niyo sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa inyo Tol, huwag mo naman sa akin gawin yan. Pabayaan niyo na lang ako. Pagmamakaawa niya rito. Tumawa lang ang tauhan. Wawang bata. Hindi uso yan sa amin. Sa oras na hatulan ka na ng kamatayan, wala ka nang magagawa. Biglang may dumaan sa paanan ng tauhan na labis nitong ikinagulat. Sa sobrang pagkabigla ay nabitawan nito ang hawak na baril. Nagulat si Lucas nang tumambad sa kanyang harapan ng berdeng ahas. Nagtaka siya kung anong ibig sabihin ng mga titig nito sa kanya. Di nagtagal. Tila nakuha na niya kung ano ang nais nitong ipahiwatig. Dinampot niya ang ahas at ipinatong sa kanyang balikat. Nilapitan niya ang tauhan at tinitigan ito ng masama. Ano kaya kung ikaw naman ang atulan ko ng kamatayan ngayon? Masaya yun, no? Subukan nga natin. Gusto mo bang pabuluin ko yung bibig mo ngayon? Pag di pinagkaguluhan yung bangkay mo kinabukasan Nanlaki ang mga mata ng tauhan nang makita ang ahas na unti-unting bumababa sa balikat ng lalaki. Nanginginig ang mga tuhod na tumayo ito at kumaripas ng takbo na parang batang hinahabol ng aso. Gumuhit ang mapanuksong ngiti sa mga labi ni Lucas habang pinagmamasdan ng lalaking takot na takot habang tumatakbo. Bakit ka naman kasi sumugod ng ikaw lang mag-isa? Diba ang sabi ko kayong tatlo ni Nanaldo at Bernard ang dudukot sa kanya? Bakit pa ang hilig mong magsulot, Tasyo? Galit na sabi ni kamatayan sa tauwang si Tasyo na nanginginig pa rin sa takot. Nasa labas siya ng bahay pati ang buong grupo at doon nagiinuman. May ahas kasi kanina, boss. May sumugod na ahas. Tapos lumapit siya roon sa lalaki. Magkakampi sila nung ahas. Papatayin nila ako wala na akong nagawa. Ayoko namang matuklaw ng ahas Nanlalaki ang mga matang pahayag ni Tasyo. Kumukumpas-kumpas pa ang mga kamay nito habang ikinukwento ang mga nangyari. Nangunot ang noon ni kamatayan sa narinig. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis pa siya sa sinabi nito. Nagtawa na naman ang ibang mga tauhan. Nabubuang ka na naman ba, Tasyo? Anong asong pinagsasabi mo dyan? Baka naman ahas lang ng lalaking yun ang nakita mo. Baka nagpatuklaw ka lang sa ahas niya kaya ka pawis na pawis ng ganyan. Ano, masarap ba? Malaki ba yung ahas niya? Ay! Biro ni Bernard. Sabay tawa ng malakas. Ibang ahas ang nasa isip nito. Ulo. Di ako pumapatol sa kapwa ko lalaki. Huwag mong ipasa sa akin ang gawain mo. Nakuha pang sakyan ni Tasyo ang biro ng kaibigan sa kabila ng takot na nararamdaman. Tama na yan mga ungas. Basta't bukas kailangan hawak na natin ang lalaki yun.
Siguraduhin yung hindi kayo papalpak. Liwanag! Ani kamatayan sa mga tauhan. Tumango naman ang mga ito at nagpatuloy sa